So yung una nating pag-uusapan ngayon mga kababayan, no, ay walang iba kundi patungkol dito kay Trillanes, no, kay Sara Duterte na kung saan mga kababayan ay hinamon po ngayon ni Senator Antonio Trillanes itong si Sara Duterte. 'Di ba? Ma'am Freewealth, hello po. So, ang sabi nga mga kababayan at iilang mga netizen ang nag-react, kung nagsinungaling si Trillanes at gumawa lang ng kwento, sabi ng mga DDS, dahil dito sa bilyones na pera ni Manscarpio at ni Sara, bakit daw hindi kasuhan ni Sara si Trillanes kung hindi totoo ang aligasyon at sinungaling si Trillanes? Kasi bakit? Pwede pong makulong si Trillanes dyan sa ginawa sa ginawa ni Trillanes kay Sara. Mga kababayan, kung hindi totoo ang kanyang aligasyon. Unang-una, itong mga bilyones, yung pagtanggap ng pera mula sa drug lord, 'di ba? Yung mga bilyones na pera na which is mga kababayan ay pinatutuhanan po ng AMLAC. So ngayon mga kababayan, meron akong ipapakita sa inyo na isang netizen, no, si Rex Suarez, nag-react po siya. No, ito po. Si Vice President Sara Duterte could file a perjury case against kay former Senator Trillanes since he made a sworn statement that can be proven false. He could go to jail. Pwede siya makulong kung nagsinungaling siya. She could also clear her name by signing a bank waiver. Since that would publicly prove Trillanes is lying, it would be her chance to vindicate herself. Diba? So, ano ang pumipigil sa kanya? What's stopping her to do? She is a lawyer with 80% GWA. Ibig sabihin, GWA is General Weighted Average. Has all the resources to defend herself. And that's even hired 16 lawyers. Diba? Given all that, there seems to be one and only possible reason she would file the case. Ano yun? Trillanes was telling the truth. Diba? Guys, echoing this from Voice of Millennials, filing a perjury case opens the door for discovery to prove Trillanes is lying about her bank records. She would likely be required to present the real bank records as evidence to the court. This essentially forces her to do exactly what she is avoiding. Ito yung ayaw niya yung disclosing her private financial history. Pero ayon naman sa mga DDS, bakit daw natin paniniwalaan ang isang Sonny Trillanes na trililing daw? Sabihin natin, ang statement ni Trillanes impeachment hearing ay official. Ibig sabihin, pinanumpaan niya under oath. Under siya, oath. at pwede siyang makasuhan, proven na nagsisinungaling siya. Si Sara naman, saan tumatakbo? Sa media, sa social media nagsasalita or naglalabas ng statement. Hindi ito sinumpaang salaysay, she's not under oath. So kahit kasinungalingan pa or ano man ang sasabihin niya, ano man ang pinagsasabi niya tungkol sa mga akusasyon kaugnay sa impeachment, hindi siya makakasuhan. O pera na lang o libelous ito, di ba? Kasi hindi... Naghahanap ba kayo ng pet safe cleaner na pwede sa floors and cages? Yun po yun, As a fur mga parent, kababayan, pwede- yung reaksyon ng isang netizen. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung talagang si Senator Trillanes nagsisinungaling, nag-imbento ng kwento, nag-imbento or paninira lang ang ginawa niya sa mga Duterte, bakit hindi kasuhan ni Sara? 'Di ba? Malaking makukulong si Trillanes dito kung hindi totoo. Yun nga lang mga kababayan, eto ang tanong naman ngayon na pinagpilitan ng mga DDS, huwag kayong maniwala kay Trillanes, scripted lahat yan. Yan ang sabi ng mga DDS. Ngayon kung scripted para lahat, bakit hindi nyo kausapin si Sara, nakasuhan si Trillanes para matigil si Trillanes? 'Di ba? Para matigil si Trillanes. Kasi 'di ba ang sabi, scripted, paninira lang, gawa-gawa kwento. Naalala nyo, sabi ni Rowena Guanzon, si Rowena Guanzon nga, ang sabi ni Rowena Guanzon, ito daw pagkuha daw ni Sara ng pera doon sa BDO SM Lanang sa Davao City, ay tinayo daw ang SM Lanang 2012. Ngayon,
yung pera na tinanggap ni Sara sa SM Lanang 2011 doon sa kay Trillanes. Ito po, no? I-clarify ko lang po yung sabi ni Ruina Guanzon. Actually, Ruina Guanzon, wala ka pong alam kaya hindi ka po taga Davao. 'Di ba taga ano ka, taga Negros ka, taga Iloilo ka, animal ka. Kalayo-layo, 'di ba? Kalayo-layo, 2 oras biyahe papunta diyan sa inyo mula sa amin. Oh, ang SM Lanang po, bago po itinayo yan diyan, nandiyan na po ang BDO. May BDO po mismo dyan, tinayo sa SM Lanang. Ngayon, noong nabili na po ng SM, itong tinayuan nila dyan sa SM Lanang, sa mga hindi po nakakaalam, ang BDO ay pagmamay-ari po ng SM. No? Mga C po ang may-ari ng BDO. So ngayon, yung BDO dyan dati, building, may sariling building ang bank ng BDO sa SM Lanang. Nung wala pa yung SM Lanang. Noong 2011, actually hindi lang 2011 yan matagal na yan, nakatayo dyan. Noong pagdating ng 2012, dinimolish itong building ng BDO kasi tinayuan ng SM, na which is doon din itinayo ang SM. So, lahat po ng sinabi ni Trillanes, totoo po yun kasi bakit? Nasa Davao po ako, taga Davao po ako, Davao del Norte nga lang. Yeah? Pero alam ko po yan kasi ilang beses na po akong paikot-ikot dyan. Wala pa yung SM dyan sa SM Lanang, no? Nandyan na po ang BDO building. Ngayon, ang BDO po ay pagmamayari po ng SM Corporation yan, ng mga C. So, nung tinayo po nila ang SM dyan, sinira nila ang building ng BDO at doon mismo itinayo ang SM. Doon na rin nilagay ang BDO. So, paano po, di ba, nangyari na hindi totoo ang sabi ni Trillanes noong 2011, tumanggap si Sara ng pera na mula kay Sammy Uy. So, which is, totoo po yun. Kasi bakit? Ang SM, pagmamayari ng BDO. At dati wala pang SM, nandyan na ang building ng BDO sa may SM Lanang mismo, tinayo. Oo. 2011 backward yan, nandiyan na. So ngayon, totoo lahat ang sinabi ni Trillanes. Ngayon, kung ang ipinakalat ng mga DDS na hindi totoo ang sinabi ni Trillanes, bakit hindi nyo hamunin si Sara Duterte na kasuhan si Trillanes? Yan lang naman ang sagot Bakit hindi nyo kausapin si Sara na kasuhan si Trillanes? Diba? Kung nagsinungaling si Trillanes. Dahil dyan mga kababayan, eto na, hinamon ni Trillanes si Sara Duterte. Ito po mga kababayan, na mag-file ng pumirma sa Weber. Eto, pakinggan natin sa News 5. Hinamon ni Trillanes si Sara ngayon. Pumirma ka sa Weber para mapatunayan kung sino sa atin ang nagsasabi ng totoo or nagsasabi ng hindi. Ang sabi po ni VP Sara, for nearly a decade, talaga naman pong ito na daw yung ipinapalabas po ninyong storya. Mula 2016 hanggang 2026, nothing in his narrative has changed. Ang pinagbago lamang daw po ay yung makinarya dahil kumbaga, binaback up na daw po kayo ng sitting president. Ano po ang komento niyo dito, sir? Tayo sir? sa backup sitting president. Alam niyo yung kanyang denial is neither here nor there, ano? Kasi general denial yan at wala yung value compared dun sa mga overwhelming evidence na naipakita. Dapat ang pag-refute niya nitong mga ebidensya na naipresenta kahapon ay magpirma siya ng waiver niya at bank waiver niya para sa ganun i-disprove niya na hindi totoo yan. Diba? Okay? Yun lang po yan. Kaya hinahayaan natin yan. She can say those political statements pero it will not change anything. At tama naman siya. 10 years kung tinutulak ito, hindi ako nagbago. Hindi nga niya to hinarap ever. Di ba? Kasi alam niya na totoo po yung hawak po namin na ebidensya. Pero ang isa rin po niyang ipinupunto, Senator, yun daw kasing mga ganito, hindi naman daw talaga sa bangko inilalagay, sa maleta. Bakit siya nag-withdraw? Base dun sa AMLAC noong 2016, simula nung nilabas ko ito, ingat na ingat sila doon. Bakit
saan na ba to? So, ibig sabihin, nasa maleta rin niya nilagay yung sa kanya. O, bumabalik sa kanya yung mga ganyang assertions niya eh. Pero, ito yan, maliwanag, base sa AMLAC, 6.7 billion yung mga inflows and outflows niya. Base naman doon sa mga dokumento na na-present ko, 2.4 billion pesos ang laman nung joint account niya with Digong Duterte. Oo. At itong mga dokumentong naipasa ko ay randomly kinounter-check kahapon at ito ay kinonfirm ng AMLAC mismo. So, yun. Pangatlong allegation ko is yung pagtanggap nila ng 181 million pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy na hindi nila maitanggi ito dahil manager's check sa pangalan nila. At again, kinonfirm din ng AMLAC yung tatlong natanggap na pera ni Sara Duterte, iyon ay kinumpirma lahat ng AMLAC. So, therefore, talagang lahat po ito ay totoo. Diba? Oh, ngayon, paano niyan i-ma-explain ni Sara? Oh, ngayon, kung para sabihin ninyong sinungaling si Trillanes, kasuhan ni Sara si Trillanes. Yan ang hamon ngayon ng mga taong bayan dito sa mga DDS. Kung sinungaling si Trillanes, bakit hinamon ni Trillanes ngayon na pumirma ng waiver si Sara? Para magkaalaman kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Kung naalala nyo noon, si Digong halos atakihin na sa nguso. Atakihin na sa kabag dun sa lamig sa Quadcom. Na halos sasampalin daw niya si Trillanes sa publiko. Ito, pakinggan nyo. May ads lang ha, mga kababayan. Wait lang po ha, mga kababayan. Kung naalala ninyo, ayan. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Ayan na naman. You can summon, I will sign a waiver. Ayan All na. banks. Sign a waiver all bank. Ay yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nagiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. Sige nga, pumirma nga kayo ng waiver. Pag napatunayan, mag-resign kayo lahat, buong pamilya, mga animal kayo. Sige nga. And I will hang myself. Hang myself Will daw. the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today? Ayan na. Ipapababa na ni Gigi Suarez kung okay lang ba daw kay former president na pumirma na siya. Tapos nagugulat siya nung andyan na yung waiver, si Digong, putang inang yan, nag-iskandalo, nawawala, nanginginig. Instead of tomorrow, will you be fine with that, Mr. President? Ayan na. Anong kapalit, sir? Ano kapalit, sir? Hindi. Akala ko ba ang sabi niya, I will hang myself in the public at magretiro sila, mag-resign silang lahat ng pamilya sa politiko kung mapatunayan kahit 5 duling. Tapos ngayon magtatanong siya ulit, anong kapalit, sir? Ko siya sa publiko. Palit sa publiko. Wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. Sasampalin ko sa Sa politiko. Nagkautal-utal ang demonyo eh. Sabi naman ni Laila de Lima, stop it. Stop it. Stop it. Sabi niya. Yan yung girl power talaga. No? Si de Lima. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. Ayan na. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan na. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Ayan na. Kaya, so tama nga ang sabi ni Sara na isang dekada na itong isinusulong ni Trillanes. No? Na which is, kung ano man yung sinabi ni Trillanes at ano man yung lumabas sa AMLAC, magkatugma.
'Diba? Kaya nga, Diyos ko, Sara, pumirma ka na para hindi ka masabihan naming magnanakaw ka. 'Di ba? Kasi ang taong ayaw pumirma, ibig sabihin guilty, 'di ba? Hindi naman po pwedeng sabihin namin wala kang kasalanan. Bakit ayaw mong pumirma? Hinamon ka na nga ni Trillanes. Pumirma ka or else kasuhan mo si Trillanes, 'di ba? Kung si Trillanes ay gumagawa-gawa ng kwento. Kasi bakit? Di ba abogada ka? Di ba 80% ang grado mo? Hindi nga lang match sa kilos mo. Di ba? Alam mo naman yung consequences ng ginawa ni Trillanes at take note. Si Sara, walang pinanumpaang salaysay sa media lang. Nagpapa-press release. Si Trillanes nagti-take oath. Di ba? So, lahat ng sinabi ni Trillanes doon, hindi siya pwede mag-recant dyan. Bakit? Matagal na yan. Ilang beses na si Trillanes nag-take out. Sa Quadcom, nag-take out siya. Ngayon ulit, nag-take out na naman siya. So ilang out pa ba ang kailangan ni Trillanes, Sara? Diyos ko. Diba? Kung wala kayong tinatago, pumirma ka ng waiver. At kasuhan mo si Trillanes kung si Trillanes ay gumawa ng kwento or paninirang puri yan eh. Diba? Yan ngayon, alam niyo sa totoo lang, mga DDS, alam ko naman mga bobo kayo, di ba? Pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Kung si Trillanes sinungaling at nag-imbento lang ng kwento, imposibleng hindi pa rin kayo nagising. Sa tinagal-tagal, nakulong na lang si Digong, hindi pa rin nila nakasukasuhan si Trillanes. Ngayon, makukulong na naman si Sara, hindi pa rin nila nakasukasuhan si Trillanes. Sabihin natin, kinasuhan siya ni Manscarpio at ni Pulong. Anong nangyari sa kaso? Natatapos din. Cyber libel lang naman ang kinaso nila doon kasi napahiya sila. Pero yung kakalkala ng ebidensya, wala sila talaga, talo sila ni Trillanes. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, si Trillanes talaga matinik. Kung si Ramil Madriaga ang nagsasalita ng totoo, ikinasuhan agad, 'di ba? Totoo 'yan. Si Ramil Madriaga nagsalita, kinasuhan. Bakit si Trillanes hindi? Mas nauna si Trillanes, biruin mo, 10 years na, sabi ni Sara. Isang dekada na 2016 niya yung sinabi, hanggang ngayon, hindi pa rin siya tapos. Ba't hindi nyo kinasuhan? Bakit si Madriaga, kailan lang nagsalita, pinatulan ninyo? Kasi alam niyo si Madriaga nakakulong. Alam niyo walang kalaban-laban yung tao. 'Di ba? May utak rin pala si Sara. Sa tingin mo, Ken, papalagyan si Sara, di lalo siyang masisira. Actually, Sir Jericel Puno, sa totoo lang, no? Diyan sa kaduwagan ni Sara, diyan siya matatalo. Yung kaduwagan ni Sara, diyan siya matatalo. Bakit? Kung gusto niyang manalo sa 2028 at hindi siya ma-impeach, hayaan niyang buksan. Hayaan niyang pumirma siya ng waiver at ipakita sa sambayan ng Pilipino, ipakita sa bayan na tama at totoo ang kanyang paninindigan na hindi siya korap. 'Di ba? Pero sa totoo lang, Ma'am Andrea, hello po. Sa totoo lang, magiging Binay 2.0 nga yan. Magiging pangalawang Binay yan. Bakit? Kung naalala nyo si Binay noon. 'Di ba? Ang sabi nga ni Binay, pipirma ako sa waiver para buksan nyo yung mga bank account ko. Di ba hindi pumirma si Binay? Yan din ang rason ni Binay. Kung naalala ninyo noon, di ba inaantay din si Binay na pumirma ng waiver para buksan? Hindi pumirma. Ano nangyari? Anong nangyari kay Binay? Nung hindi si Binay pumirma, sabi nga ni Digong, akin na yung mga dokumento. Pirma tayo dyan. Ito si Maruhas, pabalik-balik sa CR. Nervyos ka ba? Diba? Naalala nyo yung debate nila? Nagbiro si Digong doon. Ayaw ni Binay pumirma ng waiver noon. Dala-dala niya yung dokumento, pero sa waiver ayaw pumirma. Hindi nanalo. Talo. Ganyan mangyari kay Sara. Niwala kayo sa akin mga kababayan, magiging Binay yan. Ang aga-aga nagdeklara, akala mo mananalo siya, akala mo makakalusot siya sa 2027. Sabi nga ni Amy Marcos, tad-tad ng kaso si BP Sara. Sa COA, disregarding sa disallowance sa COA, sa DepEd, confidential fund, at yung death threat. Talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. Wala namang lusutan, lalong-lalo na may pangalawang impeachment na naman. Ayan na, mga kababayan. Good luck.
Kaya tama nga si Senator Trillanes.